Kasama natin si Mobile Journal, Marymon Reyes, sa kalsada ng Maynila. Perfect morning sa'yo, Marymon. Perfect morning sa iyo, Cheryl at saka Pastor Dave. Nakatayo ako dito sa Legarda area kung saan merong isang gas station and halos papatak na ng 140 yung diesel nito, mag-iisang daan na yung presyo ng gasolina. Kaya medyo mabigat, lalong-lalo na sa mga tsuper nating kapatid sa tricycle, yung mga TNVS drivers, lalo na yung mga jeepney. At ngayon, nakakuha tayo ng pagkakataon na mangulit sa isa sa mga tsuper ng tricycle. Ito si Tatay Rolando. 2 dekada na siya na bumabiyahe bilang tricycle driver. Tatay, good morning for Perfect Mornings po. Kasama po natin si Miss Cheryl tsaka po si Pastor Dave. Ito po, suotin niyo po muna dyan. O kaya sa kabila po tayo na. And, Tay, gaano katagal na po tayong pumapasada? Yung kinikita ba natin ngayon kumpara dati? Kumusta po? Medyo ngayon, hindi na kami masyadong kumikita gawa ng mataas ang gasolina. Magkano na lang yung budget po ba natin ngayon? Kasi ang alam po natin, parang siyam yata ang anak nyo, 6 ang apo. Eh di paano natin na pagkakasya Dati yung... nga ng budget namin, dati kumikita kami ng 500 a day, ngayon nasa 200 a day na lang po, ma'am. Ay, Paano po... Tatay Rolando, sa ilang oras na Ilang oras na pagbiyahe yon? Hanggang alas 7 po ng gabi, ma'am. Magmula, saan ka nagsisimula? Anong oras? Alas 5 po ng madaling araw, ma'am. Para sa halagang 200? Wala tayong magawa. Taga lang po talaga, ma'am. Doon po sa dami, ilan po ulit anak nyo, Siyam? Yan po, ma'am. Tapos may mga apo, ilan ho ba ang tinutulungan nyo pa doon? Alas lahat po ng anak ko, nasa umingi po rin po sa akin. Paano nyo pinagkakasya yon? Minsan po, yung kinikita ko po, tinatabi ko po yung kalahati, ma'am. Kalahati, 100 sa inyong mag-asawa. Opo. 100 kung ano man maitutulong mo sa mga anak mo. Opo, ma'am. Ay, ito pong magmula nung nagsimula yung ganitong sunod-sunod na pagtaas po ng gasolina, 'di ba? Yung presyo ng gasolina at dahan-dahan yung nakikita na lumiliit ang inyong kita. Paano nyo pinagpapatuloy pa rin yung laban sa buhay? Conscientious lang po, ma'am. Ano po, Tay? Conscientious lang. Pag sinabi ko sa mga anak ko, kung anong inain na binibigay ko sa inyo, huwag na kayo maghanap ng malaki. Mhm. May mga pagkakataon ba na paano? Saan kayo kumukuha pa ng lakas? Tay, Pag ngayon po may nagpapagawa po, ano? Paano po, saan nyo hinuhugot pa yung lakas ng loob para kahit na ganito kahirap yung buhay, magpatuloy pa rin po? kung gano'n na lang po talaga, ma'am, gagawin natin. Sabi po ni tatay, sumasideline daw po ata siya. Tay, ano ba yung sideline ninyo? Saan kayo kumukuha ng extra kita? Sa pagpipintura, Dumidiskarte pa rin. May mga pagkakataon ba na sa kayo humuhugot ng lakas? Pag nagdadasal kayo sa Panginoon, baka naman nakakalimot tayo. Hindi ba tayo nakakalimot sa ma'am. Diyos? so pag bumabiyahe po ako, pagkagising ko pa lang po, daldasal na po ako. Oo. Pero sa mga nangyayari ngayon na pagsubok sa buhay, anong dinadasal mo kay Lord? Ano pang hinihiling mo? Or minsan ba nagtatanong ka, Panginoon, paano po ba tayo ngayon? Kung ano po yung bibigyan ng Diyos, yun na lang po ang ano natin. May mga, Marymon, ayan, baka may delay ng konti. May mga, anong dinadasal niya sa Panginoon? Ano yung hinihiling niya? Ang sabi ko po, sa Panginoon, sana bigyan ako ng magandang biyahe, lakas ng loob. Saka si tatay rin kasi nakwento sa atin kanina, Cheryl, na may mga araw din daw na ano yung tayo ang kinakain lang natin sa isang araw. Minsan tinapay. Hanggang hapunan na po yun. Mm-mm.
Kaya medyo nakahati raw talaga yung pinaka-budget ni tatay. Pagdating tayo sa mga apo natin, syempre, hindi may iwasan magtatanong sila na, tayo may pambili pa tayong laruan, ganyan, anong sinasabi Eh, mo? hindi na, sabi ko, ako, huwag muna kayo maghanap ng kwarto. Ay, kita nyo naman, sabi ko, pag meron ako, ibibigay ko naman sa inyo lahat eh. Mm-mm. Pero ngayon, ano Sabi po? ko sa mga apo, pasensya muna kayo mga apo, walang ko ng lolo nyo. Mhm. Konting taga, pag meron, ibibigay ko. Mhm. May mga pagkakataon ba, Mary Mon, Tatay Rolando, pag nagdadasal ka, napapatanong ka sa Panginoon? Minsan po, napapayak na nga lang po ako eh. Bakit po? At ano pong sinasabi nyo kay Lord? Kaya Ano? hirap ng buhay po ngayon, ngayon ma'am eh. Mhm. May mga tanong ka ba sa kanya? Meron din po. Gaya ng? Sabi ko, bigyan niya po ako ng konting lakas saka habang buhay para sa mga anak ko, apo ko. Mhm. Yun lang po. Pero tatay, nakakatuwang marinig na sinasabi mo na pag nagdadasal ka ay ganoon. Kahit na hirap ka sa buhay or talagang gipit na, ay hindi mo kini-question ng Panginoon na bakit ganyan ang pinagdadaanan nyo. Hindi naman po. Mhm. Kung ano binigay sa atin ng Diyos, yun na lang po tanggapin natin. Mhm. Pero yan tayo nagsisilbing nyo, source ng lakas po ninyo, di ba? Sa mga anak din po natin, tayo, yan yung mga tinuturo din po natin. Oo. Mhm. Pastor Dave, ano masasabi mo sa kwento ni Tatay Rolando? Tatay Rolando, kasama po kasi natin si Pastor Dave ngayon. Sige po. Abay, Ay, oo, go ahead po. Rolando, binabati kita sa iyong pagsisikap para sa iyong pamilya at ang iyong pananalig sa Diyos. Gusto ko lang i-share ito isang verse para sa iyo kasi ito yung makaka-encourage sa inyo. Ito yung sabi sa Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 10, verse 13. Sabi niya, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan upang mapagtagumpayan niyo ito. Tama yung ginagawa niyo ito, lumalapit kayo sa Diyos, kumakapil na kayo sa Diyos, hindi kayo papabayaan ng Diyos tulad ng kanyang pangako. At mapagtatagumpayan mo yung pagsubok na ito dahil pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam, Tatay Rolando? Si Pastor Dave, doon sa narinig mong verse. Nakakadang na po ng loob. At kung Lalo pa. meron, Tatay Rolando, kung may dagdag kang hiling na pwedeng ipaabot natin kay Pastor Dave para ipagdasal ka, ano po iyon? Tama na po yung sa Panginoon na pagdadasal ko po sa araw-araw na tulungan na lang po ako. Mhm. Ayun po, kakatuwa. Pastor Dave, iba din talaga yung pagharap ng mga kababayan natin sa araw-araw na challenges. And nakaka-inspire ka, Tatay Rolando, na kahit hindi biro yung hamon, tapos marami ka pang anak, marami ding apo, nasa 9 na anak, 6 na apo, pero nandoon yung positibo mong pananaw na kakayanin, sinasabi mo, kakayanin natin ito at ang sayo ay kung ano ang ibinigay ng Diyos, alam mong mapagkakasya nyo ito at yung hindi kanya pababayaan ang iyong pamilya. Siguro, Pastor Dave, bago po maglakwatsa si Tatay Rolando at si Mary Mon, ipagdasal po natin si Tatay Rolando at ang kanyang pamilya. Sige. Ayan. Tatay Rolando, ipanalangin kita. Sige. Dakilan naming Diyos at Ama ng lahat. Kayo nakakaalam ng lahat ng bagay. Salamat po sa iyong pagmamahal kay Tatay Rolando, sa kanyang pamilya, at alam namin hindi niyo siya pababayaan. Pakaloob niyo po ang lahat ng pangailangan na tulad ng iyong pinangako. At kayong gagawa ng paraan para sila mapagtagumpayan nilang pagsubok na ito. Salamat Lord na wala sa anak nilang maghihirap ng lubos sa panahon na ito dahil ikaw ang Diyos na magpapamalas na inyong kabutihan sa kanila. Kaganda ang loob niyo, Panginoon. Salamat po
At nawa ingatan niyo po si Tatay Rolando sa kanyang pamamasada, sa lahat ng kanyang lakad, sa iligtas niyo po siya sa anumang kapahamakan at patuloy mo siyang pagkalooban ng kapayapaan sa kanyang pagtitiwala sa inyo dahil kayo ang Diyos na tapat, natutupad sa inyong mga pangako sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 You are blessed. Tatay Rolando. Ang sarap. Ano pong pakiramdam na after that prayer, tatay? Medyo gumaan po yung loob ko. That's good to know. Mary Mon, ano bang gagawin natin kay Tatay Rolando dyan? Tay? Ako, actually, Cheryl at Pastor Dave, ang sinabi pa nga ni Tatay, ang budget niya dati kaya daw 3 litro, full tank, so mga 180 pesos to 200 pesos. Pero ngayon, 1 litro na lang daw yung kaya ni Tatay kada araw, so 100 pesos yun. Talaga ba? Pero, ganun ba tayo? Oo. Tama ba yung pagbabudget natin? Tatay, 1 litro na lang everyday. paano yan? Kamusta yung laman ng tangke mo? May laman ba yan? Meron pa po, ma'am. Nakapagpalagay ka ba? Nakapagpagas ka? Nagpagas na po ako kanina, ma'am, ng 100 po Gaano 1 litro katagal lang. yung 1 litrong yon? Ilang biyahe yon? Siguro maghapon lang po, ma'am. Maghapon na? Opo. Ilang na yon? Ilang pasahero tingin mo? Mga siguro nasa 15 pasero lang po yun. 15 pasahero maghapon. Ilang kikitain mo doon sa 100 litro? Ay, 100 pisong 1 litro. Siguro kikita ka na ng mga 250 po, ma'am. Tapos 1 igagas litro. mo ulit yung kalahati. Opo, ma'am. Oh. Paano Ang yung problema pa, Cheryl, go ahead. yung pagpila kasi nila Tatay Rolando, nakatoda kasi sila. So, hindi agad-agad na may sasakay sa kanila. Puwera na lang yung iba na mga sidecar na hindi membro ng Troda. Pero syempre, mas maganda kasi na sumasali talaga, rehistrado dapat yung mga tricycle. So sila nakapila. Ngayon, ang nasabi pa minsan, work from home, walang pasok yung mga estudyante, bakasyon na yung iba. Kaya madalang ngayon yung oras para mabuno niya na may sasakay agad kay Tatay. Siguro, sakayan mo si tatay para bayaran mo ng pamasahe mo. Magpahatid ka. Tatay. Atid mo ako, Tatay, sa Mandaluyong. Layo. Layo. Special trip, Tatay Rolando. Okay. Go ahead, Mary Mon. Tatay, dahil binigyan niyo rin po kami ng oras ninyo, meron din pong munting regalo ang MX3 para sa inyo. Ito po siya. Yan. So meron po yung Thank you capsule, po. may kape, at saka may Biblia. Kasama rin po yung prayers na binigay ni Pastor Dave at yung best wishes po ni Ma'am Cheryl. Ano po muna ang masasabi niyo, Tay? Maraming salamat po, Ma'am Cheryl. Opo, gamitin nyo po yung Biblia para po siguro pag magkakasama po kayong magpapamilya ay kahit pa isa-isang chapter babasahin nyo po ng magkakasama at ipagdasal nyo po para makapagdasal ang buong pamilya magkakasama po kayo. Kaya po mag-alala, ma'am. Gagawin ko po lahat yan. Sinabi niyo po, ma'am. Oo. At saka, ayan, kape-kape. Tsaka huwag mong kakalimutan yung capsule. Mahalaga yan, nagtatrabaho ka. Pampalakas ng resistensya mo mula sa MX3. Thank you po, ma'am. God bless you, tatay. Parang Thank you meron pang gagawin sa'yo si Meremon. Kailangan yata niyang sumakay sa tricycle mo, tay. Oo nga, Cheryl at saka Pastor. Tay, pwede po ba akong makisakay? Dediretso lang po tayo dito po sa gasolinahan. Teka po. Ayan. Nasakay lang ako kay Tatay. Sayang Diretso din. po tayo. Oo nga. Sakto kasi malapit yung pinaka-pila ni Tatay dito sa isang gasolinahan. Magpapababa lang tayo dito. Tay, alam niyo ba kung bakit tayo pupunta dito? hindi alam ni Tatay. Dahil dyan, Tay, dahil din po ka sa MX3 tsaka kay Miss Cheryl Cosim, magpapa-full tank din po tayo at yung may ibibigay din po kami na handog para sa mga pinansyal niyo pa pong pangangailangan. Ano masasabi niyo, Tay? Maraming salamat po. Sige, tay. I-full tank ka Nakapagpulong niyo sa natin. akin. Asa na ba Okay. yung gasoline boy natin? I-full tank natin yung tangking yan. Pag full tank natin yung tangke mo, tay, ilang araw pwede na? Tatagal na ba yung full tank mong yon? Mga 3 days po ito, ma'am. O, di ba? O, at least kahit papaano sa munting paraan po tay, nakakapagtulungan po tayo sa isa't isa.
Salamat po. So, tingnan natin, andyan na ba si Gasoline Boy, Merrimon? Ito Busy. tumatawag tayo. Medyo may mga nakapila pa kasing iba. Pero, teka, Sherry. Oo. Ayan, Kuya. Good morning po. Saan tayo unang pupunta muna? Pipila na ba tayo ulit? O Pipila na po ma'am kasi bueno, hindi naman kami pwede kumuha ng pasero sa ibang terminal. Ayun. Singili, tatay, wag mong kalimutan singilin si Merrimon ng pamasahe niya, ha? kasama na yun sa ibibigay natin dito na kay tatay. Ayun sana. Tatay, Okay, eto na. sige, go ahead. Ayan. Sir, papa-full tank po natin si tatay para po makapasada na rin. At Cheryl, ito rin si tatay kasi, tatay Rolando, una rin siya sa pila nila sa TODA. So, yung idea lang na, habang kinakargahan na siya, Yes. so yung idea lang na, para makita. So yung idea lang na kanina pa natin siya nakikita na hindi pa napupuno, kumbaga wala pang sakay yung tricycle niya, ganun katagal. Yung paghihintay nila, alas 10, alas 7, alas 6, pumipila na rin daw sila dito. So padalang-dalang din daw yung pagdating talaga. Pwera na lang kapag may pasok. Pero since ngayon, napupunta yung budget ni tatay sa pagpapakarga, 100, 1 litro na nga lang daw yung kaya niya, mas nagiging mahigpit ngayon yung sinturon ni Tatay Rolando. Paano yun? Magmula kaninang, di ba sabi niya alas 5 ng umaga, tay? Pumipila na rin po sila na minsan ganun maaga. Alas 10 na ngayon. Nakailang pasahero ka na magmula kaninang umaga hanggang ngayong alas 10? Mga 5 lang po. 5 pa lang. Magkano Opo. na ba ang pamasahe ngayon? Magkano na yon? Nasa 150 pa lang po to ma'am. 150. Naka 150. Kasi 30 pesos ang isang Opo. ang bayad. Okay. Tapos Mapupunta agad sa gasolina, magpapakarga. 100. So 50 pesos pa lang yung natitira niya. yung may tatabi. Mhm. Oo. Tatay, may boundary din ba tayo ngayon na hinahabol? Meron 200. 200. So, May negative boundary pa. Negative pa. Ha. Kaya ang kanyang take home na lang, maswerte na yung 200. Nakakailang litro na ba si tatay? Kamusta yung Yan pa, tuloy-tuloy pa. Nakaka 1.5 liters. palang? Palang. Papupuno na, ibig sabihin, nangalahati na yung unang kinarga ni tatay. Ilang litro ba ang full tank ng kanyang tangke? 3 litro raw po ang pinaka-full tank. Cash tayo, sir. Cash po, opo. So, ito na, so full tank na si tatay. Yung tinulang na lang is 1.5 liters, so 137 pesos yun. Plus, yung unang karga ni tatay na around mga 130 kasi doble yung pinaka-presyo nila ngayon. Kaso parte pa ng budget pala nila, yung tatay, yung hulugan mo rin pala ng tricycle, magkano pala yun? Around 200. Yun yung hulog boundary niya. So ngayon, medyo makakatipid muna siya kahit paano tayo. Tama ba yung sobra nating budget? Ay, kung ano pong masasabi niyo tayo, kanila Ma'am Cheryl, sa Perfect Mornings, saka sa MXC kay Pastor Dave po. Maraming salamat po sa pagtulong niyo po. Oo. Tay, kaya na. Sagot na. Medyo ka ng medyo sagot na yung gas, sagot na yung covered, Merrimon, pati yung kanyang boundary na mako-cover natin. Yes, kasi tay, meron kaming ibibigay rin Thank you sa po inyo ma'am. Thank you po ma'am Cheryl. na halagang 1,500 pesos tay. So, minus natin po. Maraming salamat po ma'am sa pagtulong niyo po. Diba? So, na full tank, ibawas natin dyan yung full tank minus sa boundary. Kung ano man po tayong sobra, pwede na po nating ipambili, i-entrega kay Mrs. At para ma-budget para sa inyo pong pang-araw-araw na gastos. Thank you po ma'am sa malaking tulong niyo po. Maraming salamat po. Pagpasensyahan nyo na rin po, ano man ang gusto lang po natin iparamdam, kahit sa maliit, hindi kailangang bonggang-bongga, diba? Yung pagtulong. Little, yung mga maliliit na bagay na kaya nating itulong, sana'y wag nating ipagkait sa mga kapwa nating nangangailangan. So, ayan tay, pagpasensyahan nyo na po, pero sana'y maituring yung blessing
ngayong araw, yung pong regalo ng Perfect Mornings at ng MX3. Maraming salamat po sa Panginoon na binigyan niyang biyaya po sa akin. Yes, si Lord po yan. Abot na natin ito kay tatay, tapos babayanan na rin po natin dyan yung gasolina ninyo, tay. Mm-mm. Perfect mornings, tatay. Thank you po, Ma'am Cheryl. Opo. Okay na? Ayun. Alright, Merrimon. Ay, nawala ka. Nawala yung audio ni Merrimon. Ayan. Ayun. Hello. Oo. So ready na si tatay, hintayin lang natin yung sukli. Pipila na agad si tatay. Tapos, tay, atid mo na ako Mandaluyong. Tay, isa nga dyang pa-perfect mornings lang. Perfect mornings. Sabi niyo tayo, perfect morning. Good morning. Salamat. Ayan po si Tatay Rolando. Thank you, Merrimon. Alam kong hindi Mandaluyong ang takbo mo, kundi sa Senado. Diretso na tayo ng Pasay, Sherry. Senado naman. Maraming salamat at mag-ingat ka. Thank you, Merrimon at Tatay Rolando. Nakakatuwa, no, Pastor Dave? Actually, yung kahit sabihin natin na parang maliit yung binigay, no? Pero malaking tulong yan sa kanya at kaligayahan niya siyempre na may nakaalala sa kanila. Mhm. Nagmalasakit sa kanila. Yun yung mahalaga dun eh. At saka nakakatuwa, Pastor Dave, yung kanyang faith. Wala, yung hindi mo maramdaman, hindi natin narinig na nagreklamo Oo, totoo doon yun. sa kanyang kwento na sabi niya, yun po ang binigay ng Panginoon, tanggapin natin. Ang ganoon yung pananampalataya niya na siguro kapos ngayon pero alam niya na araw-araw ay nakakatawid sila sa tulong ng Panginoon. Yes. Mm-mm. Yes. Yun ang maganda kanina dahil sinabi niya na talagang nananalig siya sa Diyos, no? Mm. At yung kanyang hiling, mabang buhay, na huwag siya pabayaan, yun naman ay talaga pinapakinggan ng Diyos. Mhm. At salamat rin sa Diyos na siya ang napili Yes. para patulungan ngayong araw na ito. Praise Okay. the Lord. Salamat sa Diyos. Oo.